Sige sir, yung nung ano naman sir, kung baga sa promotion, kung baga sa legal sir, kung baga paano umangat, hindi naman ako sir nag-ano niyan sir eh. Sila mismo yung sinasabihan na lang ako nila sir na ganito yung posisyon mo dahil sa ano daw sir, sa performance daw lang sir. Nakukuha lang sa performance tapos paano ka magmahal ng masa, mahal mo talaga yung masa, sabi nila talagang gustong-gusto ka mamuno ng partido, sabi nila. Nagsumpa man ako sir, 2 beses ako nagsumpa dahil sa ganun. Isinali nila ako sa sa kiti, sa partido sir. Kinasali ako sa usap-usapan na ng unit sir. Sinasali ako nila doon sir. Pero yung para sa akin, hindi ko pa talaga gusto dahil bata pa ako, hindi pa ako pwede magbago pa yung isip ko dahil bata pa ako tapos wala pa akong asawa noon sir. Wala pa akong asawa, di nangyari yung mga ganyan. May sabi naman ng commander, huwag kang mag-alala, tulong-tulong naman tayo dito. Pero sige, sabi ko, yung gagawin ko lang, yung nalalaman ko, pag hindi ko na alam, okay lang yan daw. Okay lang daw yung sabi niya. Ba't ka natitipuhan na sa ganyan noon? Anong naipapakita mo, napapatunayan mo sa kilusan ng mga panahon na yun? Kasi, yung panahon na yun, sir, takot ako magkamali sa kanila. Kaya sumusunod ako kung ano yung patakaran dun sa loob, sir. Tapos, yung masa talaga, ano ko talaga yung masa, kahit parang pamilya ko na din, sir, yung masa, yung pagdala ko sa masa, sir. Parang ano ko na sila, kapatid, o magulang ko na sila, mga ganyan. Pag ano ko, sir. Dahil doon din, sir, nagkamayroon din ako ng sir, pag-angat konti. Pero sila lang yung nagsabi, sir. Nabibigla na lang ako na kinakausap nila ako ng ganyan ka na. Walang problema. Pero sa akin, hindi ko talaga gusto pa. Pero sa kanila, sila naman yung, sir, mas sila na yung nakakaalam. Tinanggap ko na lang. Sir. Tapos nung panahon na yun din, nakasabay pa din na mag-training na ako ng medical, sir. Nakatraining ako, sir, level 2, sir. Ng medical, paano mag first aid pag may sugat, pag sakit, paano maglagay ng suero, dextrose, paano magbomba ng tao, paano ilang pulse rate ba yung normal at saka ilang pulse rate ba yung hindi normal. Tapos kumbaga lahat-lahat na yung hindi lang inano sa amin yung sa loob ng katawan nandito. Pero yung pagtaod ng mga sir, yung nag-live kami noon, sir, pagtaod ng mga NGT, polycatheter, nagtaod kami noon, sir. Lahat kami na nag-training, sir, nagtaod kami. Okay, talagang kumpleto pala ang training nyo sa ganyan. Yes, sir. Pero yung final na, sir, na yung hindi ko lang, nung nasamaan ko lang, kasi yung isang kasama, yung bubuhayin namin yung baboy, yung binili namin. Babarilin yung baboy, tapos yung practice na ba, sir, yung practicum, sir, nung natapos yung, tapos binaril niya dito sa may dito, paano mabubuhay na naman, natamaan na yung kasing-kasing, sir, yung puso. Sabi niya ng isang kasama doon, sir, oh, sige, buhayin niyo kung kaya niyo buhayin. Pero kasama wag naman ganyan. Dahil kami, bagong training lang kami. Kahit sino talagang doktor, kahit sa labas pa, kahit sa ibang bansa pa, basta matamaan yung puso, patay talaga yung tao. Sabi ko. Wala kasi gusto na buhayin namin yung baboy. Wala na, hindi na talaga mabubuhay. Yung baboy, dito namin nilagyan ng dextrose sa tainga, sir. Dahil hindi mahanap sa paa, hindi mahanap dito sa tainga namin. Pero nalagyan naman. Pero wala na talaga. Patay na dahil hindi ko lang alam kung hindi natamaan yung sir, yung puso, sir. Kasi natamaan. Pero yung itinuro sa amin, pantao, hindi panhayop. Pero bakit yung hayop yung praktisam namin? Bakit hayop yung kasi iba yung kalagayan ng mga organo niyan, sir. Bakit ito yung bubuhayin natin? Dapat tao.
Pero hindi naman sabi ko na babaril tayo ng tao para lang paglaruan natin, hindi pwede sa atin yun. Sabi ko. Pero bakit yan? Bahala, walang praktikum. Mga ganyan, sir. Tapos, 2 beses ako naka-experience na ako yung nagmimedical ng pasyente, sir. Nung si Uwa, yung kolektibo ko, na-encuentro sila pagdating sa amin, ako yung yung dito. Asan ang tama? Yes, dito, sir. Ay, dito. Pulso, medyo ano yan. Yes, sir. Nung tinanggalan ko na ng sir, tinanggalan ko na ng damit, yung ipinutos mo lang, sir, binalot ng damit. Nung tinanggalan ko na, lumural ako, sir, dahil yung dugo, talagang parang ihiik, malakas, tas hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Tinakain ko na siya ng yung lunang payaw na para sa hindi magdudugo. Pero ayaw pa rin, tuloy-tuloy pa rin yung pagdurugo. Itinali ko na dito para yung ugat mapigilan. Hindi pa rin. Ay yung ginawa ko na lang, sir, kumuha ko ng 2 porsip, hinanap ko yung ugat, inipit ko na lang yung porsip. Sabi ko, hindi ko na talaga kaya yan dahil hindi Saan nangyari nun? Inipit mo yung ugat? Inipit ko, tapos itinali ko, ipinadala sa mas medical, sir. Inipit ko na lang, tapos itinali ko para hindi magdugo. Kasi yung natatakutan ko na yung dugo. Pag maubusan talaga ng dugo, siguro mamamatay. Gusto na lagyan ng swero ng kasama ko. Sabi ko, huwag mong lagyan kasi may pagdurugo pa. Kasi yung turo sa amin, sir, samtang may pagdurugo, huwag kang maglalagay ng swero. Pag tumigil yung pagdugo, doon ka maglagay ng swero, sabi niya. Kaya yun, nilagyan ko lang yung swero, pagkatapos ipitan, pinadala na sa mas mataas pa, sir, kasi hindi ko kaya pagdudugo. Yun na, sir, natakot ako. Ganun, sir. Pero nung panahon na yon, ano ka na? Tumataas ka na talaga sa responsibilidad din. Yes, sir. Nagkakaroon na ng mga ganyan, sir. Ako na lang yung kinakausap na lang at nila bigla na ganyan ka. Pero wala akong magawa, matatanggap ko. Dahil pag hindi ko tanggapin, tatanungin ako nila, bakit ganito, hindi ka tumatanggap? Ano ba yung nasa isip mo? Uuwi ka ba? O mga ganyan, sir. Ako naman, tinanggap ko na lang dahil para makita nila na talagang matibay ako sa revolution, sir. Na ikaw noon, parang merong gustong patunayan sa revolusyon? Yes, sir. Hindi ko naman pinangarap, sir, na maging mataas yung posisyon ko. Importante lang yung mga kasama na yung mga kasamahan ko na parang may kakaibang plano. Yung gusto ko lang kumbaga, hindi naman sabi ko na sunod kayo sa akin, yung gusto ko lang na may pakita din sa kanila. Kasi matatagal na sila, ako hindi pa matagal. May pakita ko sa kanila yung tamang ng pagrespeto ng tao, sir, o sa kasamahan, sir. Yun lang, sir. Kasi talaga matatagal na fighter na lahat yung mga kasama mo. Yes, sir. Kasi nung panahon na yon, may ano pa nga, sir, may umaabot na ng 9 na taon. Pero bakit tinatanong nila yon? Bakit nauuna ka pa sa akin ng ganito? Kumbaga sa sir, sa pag-angat. Sabi ko, hindi nyo dapat ako sisihin dahil hindi ko kasalanan yun. Yung dapat nyong tanungin yung CEO natin, yung namumuno sa unit. Yun yung dapat nyong tanungin. Hindi ko naman talaga hinagad na maging CEO ako sa unit na to eh. Yung gusto ko lang, kung baga ano yung ang tamang ginagawa ko, magawa nyo rin. Dahil hindi habang panahon buhay ako, hindi habang buhay nandito ako sa unit na to. Mga ganyan, sir. Kaya nga doon sa Norte, sir, kilala ko noon kahit hindi pa ako nakita, ang pangalan ko pa lang, sir. Ganun ba? Anong Yes, koda sir. mo ba noon? Sir, utip lang, sir. Si utip. Alam na yung mga kasamahan ko, si Teddy Didit, at saka ito si Kuya Jack. Alam na nila yun, sir. Mga ganyan. So nagkaroon ka ng magandang reputasyon kahit bata ka. Yes, sir. Pero hanggang dyan lang, sir, sa Itong 2021 na laban mo, paano naman to? Yan, sir, ito na, 46 yun, sir, eh.
Kwento mo nga. Yes, sir. Ito ba yung kinukwento ni yung Yung si scout, sir. Captain Tumambing kanina? Scout platoon, sir. Ang kalaban nyo? Yes, sir. Sa Sige nga. sa Barangay Pilaon, sir, sa Manaray River, sir. Tinabak daw. Yes, sir. Hmm. Yung panahon na yon, nandun kami sa Pilaon, sir. Mm. Ano lang kami doon, sir, 7. Pero pagkagabi, dumaan yung sasakyan, nag-report sa amin yung masa. Mm. Tip, may dumaan dito na, kasi paggabi, wala talagang dumadaan na truck na kanang civilian paggabi. Monitor na namin eh. Ganun ba yun? Yes, sir. Mm. Nagkataon na yung gabi na yun, may dumaan na truck. Mm. Sabi ko, puntahan nyo nga, baka kanang civilian lang. Pero sabi ng civilian, ano ba yung ihahatid niyan? Anong ihahatid siya? Tapos naman yung kontrata ng kalsada. Ano mang ihahatid? Sinabi ko na lang sa kanya na na lang yun. Sigurado ako, yun, sundalo yun. Pagka dating ng kinabukasan, hinabol namin yun. 4 kami. Hinabol nyo ang? Yung sundalo, sir, hanggang sa Manaray. Ako naman yung leading, ginaganyan-ganyan ko pa yung mga inapakan nila. Kung ano pa ba o mga ilang oras na yung o matagal na ba. Pero alam ko na mga 3 oras lang yung pagitan namin. Pagka dating namin sa Sapa, yung malaking Sapa. Pag ganyan ko sa parang hindi na sir, hindi na, parang kung baga sa isip ko, nakalayo na dahil na sir matuyo na yung inapakan. Pagdating namin siya naggaganyang Sapa, sir, sa crossing ng Sapa. Pag ganyan ko, hindi ko maano yung kasi nakapilar pat. Ano ba to? Laya o tao? Sabi ko. Patuloy pa rin kami sa paglalakad pero dahan-dahan. Naka-aiming na ako doon na paggalaw talaga, pag tao yan, gagalaw yan. Pag gumalaw, kakalabitan ko. Gano'ng kalapit? Mga, lang sir, mga sobra 100 sir. 100 meter. Pero hindi ko alam yung sundalo, na pala. Naka-aiming na din. Hinihintay na lang nila na lumapit kami. Pero kami, sige yung habang naglalakad kami, lang kami. Kasi yung iniisip ko, pag gumalaw talaga yan, kahit kunti lang, kakalabitan ko. Ang nangyari, sir, naunahan kami kasi yung kumalabit dito sa kabila, hindi gumalaw yung Nakapokus ka sa yes, sir, isa? nakapokus ako sa isa. Yung kumalabit naman dito, nag-usap-usap na kami ng scout na yan. Apat lang kayo nito? Yes, sir. Nung nagkakaputukan na wala na kaming kasi palanas na lahat, sir. Paano bang terrain? Hanggang pag ganyan, sir, sapa dito, tas dito. Buti yung sundalo, sir, may sapa mga paganon. May matataguan sila. Kami wala kasi pag ganyan eh. Tas dito, wala kang matakbuhan. Dito lang talaga. Yung ginawa na lang namin, habang nagpapaputok, umaatras, walang tigil yung putok hanggang natago kami, sir. Kasi pag tumigil kami sa pagputok, mas magbubul yung per sila. Dahil wala na sakay na lang wala nang kumbaga, waray sir, makakasalikod, human na. Tagalog. Yes, sir. Makadepensa. Yun na yun, sir. E di, 4 kayo. So, paano kayo dumepensa hanggang Badi-badi yun, sir. Badi-badi. Pag yung unang umatras, yung dalawa, kami naiwan. Sige yung putok, sabang umatras yung dalawa. Tapos pagkadating dito yung dalawa, nagpaputok naman sila, kami naman yung ganyan. Parang walang tigil yung putok, pero badi-badi kami. Yun bang style nyo? Yun yung SOP nyo sa MTA? Yes, badi-badi na Yes, sir. Paggipitan na, sir. Paggipitan. Hindi ka talaga pwede tumigil sa pagpaputok. Kahit ngayong body, hindi kayo pwede magsasabay-sabay sa pagputok dahil pag naubusan kayo sabay ng bala sa magasin, wala kayong pwede kayong mapukusan. Yung naman, hindi kayo magsasabay sa pagputok. Pag nakita mo yung body mo na mahilig kumalabit, mas masaya siya kumalabit,
ikaw naman maintain dahil pag naubusan niya ng bala, ikaw na yung magdidepensa. Tapos, pagka naubos din yung sa akin, may magasin na siya. Mas naka-ano na siya, naka-change magasin. Pero may mga ganun din ba na yung mga kasama mo, kitang-kita mo, kinakabahan din pag ganun lang na ilan lang kayo? Lahat din naman kami, sir eh. Ano, no? Lahat din naman kami may kaba. May ka ba? Yes, sir. Lahat naman talaga yun, sir. Kasi ako nga, takot ako mamatay pero nung ano ko na talaga, masa naman yung nasa sarili ko, bahala na. Basta importante. Kung baga, pag namatay man ako nito, hindi ako makakalimutan ng masa. Ganun ba? Namatay man. Yes, sir. Ganun na ganun ka, buong ano mo sa NPA, ganun Yes, na sir. ano mo? Yung masa talaga yung ano mo? Yes, sir. Kasi Pero maraming masa, sir, na kilala ko eh. Kahit ganito, alimbawa, sir, yung Literon. Mm. Kahit kahapon pa lang ako nakapunta dyan, marami na nakikilala ko dahil yung nakikita kong masa, ay kinakausap ko siya. Dahil yun, nakikilala nila ako na ako yung pangalan ko ganito. Tapos yung maraming kilala ko na, yung tinatanong na ako sa barangay pag may pumupunta na ibang MPA, tinatanong nila ako, nasaan ba si Utip? Mga ganun, sir. Doon pa lang na naririnig ko yung mga ganyan sa kasamahan ko, nangungumusta yung mga tao doon sa'yo. Parang masakit sa akin, sir, na talagang suportado nila ako, sir. Eh, bakit ka sumikat ng ganyan? Hindi naman sa ano, ako ramdam ko, sumikat ka sa masa eh. Kaya nga, sir, mahilig naman ako sila sa masa. Tapos, yung respeto talaga, sir, doon lang talaga sa respeto sa tao, sir, sa kasamahan. Kahit pa nga, sir, police eh, yung parang naano ko pa yung police. Tapos, sundalo na iba, yung parang ano lang, mga kablas lang, sir. Mas magaan pa yung pakiramdam ko nun yung, sir, na ano pa, parang naaawa pa ako. Dahil yung nasa isip ko, pag makapatay ako ng private na sundalo, sigurado ako wala pang kamuang-muang yan. Mga ganyan. Pero hindi ko naman sasabi na hindi ko babarilin pag nakita ko dahil private yan. Paano kung matamaan? Mga ganyan, sir. Kasi wala pang ano yan, sir. Yun yung nasa isip ko. Pero wala akong magawa kung may matamaan. Ano na lang. Dito na lang sa isip, sir. Paano ka nagdahan-dahan, Bumba? Ano nangyari sa'yo? Dahil na yun, sir, sa pamilya ko, sir. Nag-asawa ka na? Yes, sir. Taga saan ang asawa mo? Galing loob din o hindi? Galing din, sir. Sa loob. Tapos, anong naging love life mo ba? Paano? Sir, nung nagkakita-kita kami, hindi pa naman full-time yun. Yung full-time yung asawa ko, pero panahon na yun, hindi pa kayo mag-asawa. Nung full-time siya, parang kusa na lang yung ano ko na nagustuhan ko siya. Ganyan. Tapos, lagi nang ano sa akin ng sulat. Hindi naman kami mag-ano sa unit. Hindi naman kami kumbaga mag-iba kami ng unit, sir. Lagi siyang nagsusulat na kumusta, tapos ganito. Gusto ko na talaga magpamilya. Ganyan. Sabi ko sa sarili ko, siguro ko binigyan ako ng panahon na para mabuhay. Binibigyan ako para magkaroon din ng pamilya tulad ng mama ko at saka papa ko. Di yung ginawa namin, nag-asawa kami. Nung nagkaanak na kami ng isa, doon ko na na-realize na mas ano ka pa talaga yung anak ko kaysa sa mga ganyan. Iba pag may anak ka na? Yes, sir. Nag-iba talaga yung ano ko, sir. Pero yung masa din, sir, malaking struggle hanggang ngayon, sir, yung masa sa akin. Dahil nung nandun pa ako, sobrang ano nila ako, sir. Sobrang kahit bibigyan ako nila tabako para ano lang, sir, kasi MP talaga, sir, eh. Yun, pagka-surrender ko na, ayun, struggle pa rin hanggang ngayon, sir. Mga ganyan. Ganun ba? Bata ka pa kasi, kaya nandun pa rin yung idealish mo rin mo na gusto mo pero yung binabalanse mo, may pamilyado ka na eh. Pero hindi ko naman binago, sir, yung kumbaga pagdala sa mga tao. Kahit nga sa tropa na ganyan. Ganyan naman talaga yung pagdala ko sa tropa. Sumasama pa nga ako sa mga ganyan-ganyang trabaho.
para ma-experience ko din yung tropa kung paano sila, paano yung samahan sa bukid. Hmm. Ano ba yung samahan? Masaya ba tayo? Masaya ba sila? Mga ganyan. Yun yan, sir. Yun, sir. Pero, sige nga, di, bumalik ka, bata ka pa naman. Kailan ka bumaba? Ano, sir? 20. 2022, sir. So, 4 na taon ka na nakalabas. So, halos 25 years old ka noon. Halos, Yes, sir. ganun lang, batang-bata. Yes, sir. Pamilyado ka na. Yes, sir. May anak na ako, sir. Isa lang anak ka doon. Yung panahon na yun, isa na yung anak ko. Tapos dito na yung pinanganak yung isa. Pero, nung pagbaba mo, nandun pa rin yung idealismo mo na gusto mo magsilbi sa masa, gusto mong lumaban para sa masa, di ba? Parang ganun? Gustong-gusto ko talaga, sir. Parang hindi pa na ano sa isip ko, sir, na nung panahon na yun na bumaba ako, nandito pa rin sa akin. Pero yung naisip ko na dito sa loob, wala nang, nag-iba-iba naman, sir, yung ano sa loob, yung ano yun, kung baga samahan sa loob, parang nagkakaroon na ng parang mainit na samahan. Tapos parang yung matataas na level yung parang may ano na lang kung oras sa budgeting hindi na pare-pareho. Yung iba nakagatas na samantala kami naka-stick. Mga ganyan siya. Yun na yung ano yung isip ko na parang dahan-dahan na tumiwalag sa kanila, sir, dahil ganyan. Nadismaya ka na rin ng kaunti. Yes, sir. Ganun, sir. Pero yung pagmamahal mo sa masa, hindi nagbago. Hindi naman, sir. Hindi naman nagbago. Ganun pa rin, sir. Lalo na nandito rin ako sa gobyerno, sir. Ganun pa rin kung ano yung pakikisama ko sa nung nandun pa ako, ganito rin nung nandito na ako, sir. Kaso lang, ngayong panahon na yun, struggle kasi yung pagitan sa akin at saka sa masa na kilala ko noon. Kasi ayaw na ayaw talaga, parang ayaw nila na nag-surrender ako. Yung masa? Yes, sir. Pero ipinapaliwanag ko naman kung bakit. Baliktad tayo ng palit tayo ng sitwasyon, sabi ko naman. Yung may nakausap ako isang beses nun. Palit tayo ng sitwasyon. Kung di mo mararamdaman yung sakit na binibigay nyo sa akin, palit tayo ng sitwasyon. Kung talagang maramdaman mo, sige, ano ka na. Yun naman talaga yung naano ko, sir. Ganyan lang yung kahit nga yung mga estudyante, sir, pag nakakausap ko yan, sinasabihan ko sila na yung pag-aaral nyo, pagbutihan nyo, kasi di ako nakapag-aral, kaya doon lang ang narating ko, hanggang doon lang, naging PE, parang walang silbi sa mga ganyan. Kasi yung pagpapaaral ng sa inyo, pagpapaaral ng mga magulang, hindi naman para sa kanila, para din sa iyo yun, sir. Sinasabihan ko yun, sir. Pinili mo ang pamilya, ano? Yes, sir. Pinili mo ang pamilya. Mas pinili ko pa, sir, yung pamilya. Ganun. At alam ko naman, hindi yan ever na pagkakamali yung piliin mo yung pamilya. Dahil yun Kaya sir, yun talagang gusto kong ipaliwanag sa kanila. Hindi ko lang alam kung paano ko may papaliwanag kung baga yung ginawa ko. Pero yung isip ko na kung magbabaliktad lang kami ng palit lang kami ng sitwasyon, siguro ko ako makakaintindi na. Sinabi ko yun talaga. Buti nga sila, sabi ko, pero hindi ko naman inaano sila dahil buti nga sila, hindi sila nagdaan ng mga ganitong hirap na mula bata pa ako hanggang nag-MP, mga ganyan. Pero anong namimiss mo sa pagiging revolusyonaryo, pagiging red fighter? Kung may namimiss ka? Dati, sir, kung mga sa unang panahon, sir, na mga 2017, 18 hanggang 19, namimiss ko yung samahan na parang magkakapatid kayo, sir. Yun, sir, yung pinaka-namimiss ko, sir. Na sa isang unit na ganon, Yes, sir. naramdaman mo yung ganon? Yes, sir. Pero yung paghawak ng baril at saka doon sa loob, hindi ko na namimiss dahil yung nasa isip ko, illegal, sir. Mahuhuli ako. Yun na yung hindi ko na kaya. Gaano ka pasalamat ngayon sa 46 na silang kumupkup sa'yo na ngayon, yan nga, seal ng 46 na nasa likod mo na Yes, sir. kasama mo na sila, pero dati mo silang kalaban, Yes, sir. di ba?
Ako nga, yung masasabi ko lang sir sa 46 ID kasi dito ako nag-surrender. Sobrang pasasalamat ko sa kanila, sobrang malaking pasalamat dahil nung mga time na nandun pa ako sa loob at saka na nagkaka-encuentro kami ng mga tropa sa 46. Mm. Pero pagkadating ko dito, believe ako sa kanila dahil nagtatawanan sila na nagkasagupaan tayo na nandun ka pa. Mm. Kung ano talaga, kung tunay talaga na masama yung sundalo, doon ko man talaga na-realize na hindi naman pala ganun kasama. Dahil kung talagang masama, dito pa lang, pagdating ko, dahil nakasagupa ko na sila yung iba, pinapagalitan na nila ako. Mm. Ang sabi na lang ng tropa, pasalamat tayo sa taas na tayo yung trabaho natin, pareho tayo may baril, pero nandito pa tayo buhay. Pareho tayo, nagbarilan tayo, nang tayo lang, nagharapan tayo, may baril, wala sa ating natamaan. Ibig sabihin, hindi pa natin, ibig sabihin, mas binibigyan pa tayo ng pagkakataon para maging masaya sa buhay, sabi nila. Sabi ko naman, okay, yun ang, si pa nun yung CEO, sir, si Colonel Paraso, yung sir, So ngayon, masaya ka sa buhay? Yes, sir, kasi maraming na ibinigay sa akin ng sir ng tropa ng 46. Nagkaroon ako ng equip, LSIT, bahay, tapos yung ko sir, yung pamilya ko, wala nang problema. Ako na lang yung magkakaproblema dahil pag hindi ako sumunod sa asawa, patal na. Ilan na anak mo ngayon? 2, sir. Yung isa dito na lang ipinanganak sa. So nandito kayo sa Yes, sir. kasi normally kasi yung isang former rebel, medyo nagtatagal ng kaunti sa batalyon habang naghihintay ng safe conduct pass, gano'n. So, dito Yes, sir. pinanganak. Kaya nga sir, dito. Kaya yun, din doon kami nakatira sa pabahay sir. Kaya yun, malaking pasasalamat ko na nandito na. May struggle pa din sa ko, dito sa isip ko. Kasi yung masa, nandyan pa rin na kumukulit. Yung iba, na bakit, yung mga tanong nila nandyan pa rin. Bakit pumunta ka dyan na pinapaliwanag ko naman niya dapat. Sige, kung yun ang gusto niyo, kung doon pa kayo, hindi doon pa kayo. Basta importante sa akin, wala akong ginawa sa inyo, anuman. Importante lang yung napili ko yung pamilya ko. At saka ganun. Paano naman, parang ayaw nyo naman na sumaya ako sa buhay ko. Parang kayo lang gusto magsaya, di ba? Habang buhay pa, magkakaroon din ako ng pansaya kasi baka lumaki yung mga anak ko, tatanungin ako bakit hindi ka naging responsable sa mga sa mga anak ko Responsible na tatay. Yes, sir. Baka tanungin ako ng mga anak ko, di ba ko patay, simba ko. Yung ganyan, sir. Dapat mabigyan ko muna yung pamilya ko ng kahit kunting mga masasayang lang habang lumalaki yung mga anak ko. Mga ganyan. Kasi gusto ko yung makapag-aral yung mga anak ko dahil ako, hindi ako makapag-aral, sir. Yan, sir. Maraming salamat. Yes, sir. Ito yung mga interview na gusto ko.